I want to call out, Red, yung mga basketball content creator na hindi naman naglaro ng college. Wala namang background O whatsoever. hindi naman nakapag even PBL or kahit nga sa liga, pahirapan pa siya maka 10 points. How dare you to say that, oh, hindi, they're no good, he's all hype. Hey, I'm JC. I'm Ja. Welcome to our first episode. Welcome, guys. Thank you sa panonood. So, introduce mo, bro, yung sarili muna. JC. What's your background? Ako, well, I'm a bum. I don't do anything. Ganun ba? Kaya pala ganyan yung hairstyle mo, no? I do IT work na related sa workforce and HR and payroll in an international FMCG company. So, ang background ko naman, I'm a business owner and I work in a realty company siya para basically brokers kami. Nag-handle mga projects and condominium properties in the south. So, in Parañaque, Alabang, and in Las Piñas area. Wait, ano rin to? May background rin to sa taekwondo. So, yung background ko kasi, ever since I'm an athlete ka talaga, before taekwondo, I used to compete in San Beda before varsity din ako. Ayan naman si JC, former ano yan, player. Player, barangay. I didn't play varsity ball, pero I did amateur boxing. From Warfit Boxing Gym, JC Torres. Beijing Carl Maloney Victoria, first comment to the bound director. You forgot to mention that you're a long time Kobe and Lakers fan. Yes. Kobe fan talaga. Since when? Kailan ka nag-start na maging fan ng ano? Are you a fan when they were winning the first repeat or when it was like Kobe was the main man? Kailan? Well, basically for me, I was a Laker fan during the Shaq Kobe era pa. Oh, so the first repeat. Yes. Early 2000, late 90s. Sigurado hindi tayo magkasundo nun. Kasi Portland fan ako nun eh. Dahil kay Rashid Wallace and the Jailblazers. Wala pa, di pa siya Piston. Oh, yun yung time na Game 7 na lamang yung Portland. And then the iconic alley-oop to yung Shaq. alley-oop. I watched that. I'm like, Wala man. They collapse. Time talaga ng Lakers na eh. Kasi if you remember, si Shaq, di ba, na-trade from Orlando, pick Shaq yun. Walang makapigil talaga. Yung time na yun. Pero at first, wala, yung hindi pa nila coach si Phil Jackson, hindi pa sila ganun ka-successful until naging coach niya. Kasi dati rin si Kobe, hindi rin masyadong ginagamit at first dahil may Eddie Jones, may Van Exel, di ba? Oo. Noong time na yon. Tapos, nung na-trade na yung mga guards nun, ang natira na lang si Kobe, saka si Fisher. Tapos, they added yung Ron Harper. Ryder rin, nandun rin ng time na yon. Doon sila lumakas. Feeling ko kasi yung championship DNA ni Phil Jackson, yung isang sa mga key factors sa championship run ng Lakers. Sa bagay, So, alam niya paano mag-handle ng stars eh. Lalo na iba-ibang ego. Kay Jordan era. Sa bagay. So, si Shaq, siya yung alpha sa dalawa. Pero si Kobe, alpha din. So, kumbaga, Superman and Batman. Oo. So, hindi siya Batman and Robin. Superman and Batman. Oo, parehas sila. Pero, Shaq talaga, MVP nun. Oo. Siya lang, isa siya sa mga nakagawa nung yung nag-finals MVP, All-Star MVP, season MVP, and nag-champion. Actually, hindi ako LeBron fan talaga. So, lately na lang, yung mga, kala ko kasi magdi-decline. So, kasi, di ba yung kabataan niya, wala siyang masyado shooting. Tapos, sabi ko, ano to? Baka after 10 years, wala na. Kasi, siyempre, pag nag-decline athleticism, wala na yung Pero, at nag-adjust yung game niya. Nag-adjust. Nag-adapt Lalo na yung sa feeling ko nakatulong yung napunta sa Miami. Yeah. Kasi may magaling na coaching staff dun sa Miami. Since you're a Laker
fan. Anong masasabi mo? Alam mo na ba yung nangyari? Luka Doncic, Anthony Davis, Max Christie trade? Actually, recent ko lang nalaman na bigla rin. As in, it's all over the net, di Oo, ba? pero the next day ko or busy kasi ako nun. Pero nagulat din ako. Kasi isipin mo, 25 years old, Oo. the peak of his career. Hmm. Trinade mo siya sa, I would say, aging star. Oo. Injury prone pa, bro. Oo. You forgot to mention. Di ba? Oo. Yun nga. Pero, for me, yung hot take ko dyan is, si Lakers may ano din eh. May history na nakakakuha talaga ng mga stars. So, feeling ko may under the table din yun. Gasol, are you saying Gasol trade? Di ba yung kay Gasol era? Yung parang trade deadline din yun. Tapos biglang nagulat yung lahat na nakuha nila yung star player ng Memphis. And then they said that they give up a little, like si Kwame Brown sa si ano yun eh, si Gasol, si Mark Gasol naman yung trinade kay Gasol. Eventually, nung pagpasok ni Marc Gasol, magaling naman pala talaga siya. So, parang yung ano nun, parang nag-die down na hindi lugi. Kaya nga. So, yan for me, may ano talaga. Siyempre, Lakers yan. Sabihin natin, isa yan sa mga most influential franchise. Biggest market. Oo, biggest market pa. Compared to other teams. Kahit nandyan yung mga Boston, New York, Lakers pa rin. LA pa rin. Isipin mo, you have the face of the NBA in LeBron and you have the future face of the NBA in Luka Doncic. Ano, kumbaga, mayroon kayong current and then the future. Tapos pwedeng maging yung passing of the torch, di ba? I believe yun nga, matuturuan maigi ni LeBron. Saka feeling ko may chance din makapasok ngayon. If makakuha sila ng center, siguro. Center, di ba? Did you also know that they made a trade as well for a center? Pero I'm not sure about if matutuloy ba kasi parang sa physical exam yata. Yung big man ng Charlotte, they traded Cam Reddish saka yung bata na si Kenneth Dalton. Yan. Trinade nila for Mark Williams, 7 foot. Nag-average siya double-double rin, like 15 and 10, 16 and 10. It's a good pickup kasi meron silang lob threat. And with Luka handling the ball or like the main ball handler, nakita mo naman yung nangyari kay Lively and Luka last year's playoff. Ang nakakataka doon kasi, di ba, galing finals yung Dallas. First of Kyrie and Luka combo. For me, ano talaga, parang napaka-unusual yung trade na yun. Pero siguro nga, may helping hand Lakers organization dyan. For me, I read about the history ng GM ngayon. He has a tendency to fumble things or mess up the things. So may history. Kasi alam mo kung ano yun. Nabasa ko, siya pala yung reason kung bakit hindi na-sign ng Nike si Steph Curry. Siya pala yun, kasi daw yung pitch daw nun, ano lang daw, ni-reuse lang daw. Tapos, hindi pa daw matawag ng tamang pangalan si Steph Curry. Tinawag pa yata na Seth. And then... Baka yung kapatid yun. And then, yung request ni Steph Curry about the shoes. Kasi diba, magkakaroon siya na sarili na signature line ng Nike shoes. Hindi pa siya pinagbigyan. So, yun, napunta si Curry sa Under Armour. Tapos ngayon, yung Under Armour, biglang na-penetrate nila yung market ng basketball. Dahil kay Steph Curry. Generational talent yan eh. Steph Curry, parang LeBron Curry yan. And then, isa pa doon, ang ganda rin ng mga design ng sapatos. So, yun, isa yun. Tapos pangalawa, is nung dumating siya, yung GM na si Nico, kilala mo yung point guard ng New York, si Brunson? Sa Dallas yan dati. Yun nga rin. They let him walk away, sign with Dallas. Tandem ni Luka yan eh. Sabay nila draft yan. Kaya nga, napanood ko rin yung season na yan na gumagawa talaga si Bronson. Di ba? So parang, para i-let go lang nila ng ganun-ganun lang. Parang may problema rin siguro sa management ng Dallas. Tignan mo. Kasi hindi na rin si Cuban pala ang parang majority owner nun. Kumbaga, nawalan, nabenta na niya. Minor, siya. So wala na siyang say na, hindi to pwedeng i-trade si
Pero kung siya pa rin, hindi niya hayaan yung mangyari. Pero tingin mo anong logic behind nun? Tingin mo ba contender pa rin yung Dallas? Kasi may big man sila. In Elite big man. papers, yeah. Hmm. Pero the thing is, aging and like you said, injury prone. Oo. It's a defense. Medyo makikita mo talaga na solid sila. Oo. Kaya lang, meron kang Klay Thompson na injury prone. Sorry. Na rin. Max Christie is still young. Anthony Davis is injury prone. Actually nga, kakapanood ko lang na highlights. Na-injured si Davis na non-contact. Talaga? Grabe. Ano yung first game ba? I'm not sure kung first game yon pero na-injured na siya. Grabe. Na-injured siya. Wala talaga. Yung palang panalo na kagad sa trade si... Parang hindi nga okay mag-bet kay Anthony Davis sa fantasy kasi makawala. Lugi ka na. Yun. Ayun. Let's see. I'm hoping na mag-drive si Luka at si LeBron sa game nila kasi syempre ball dominant parehas. Pero I believe si LeBron based sa history niya, kaya naman niya mag-adjust. I would say they're gonna put LeBron sa mid-post. So that's your take. 3 or 4 lalaro na niya. And then si Luka magiging yung primary ball handler nila. Sa bagay, si LeBron has post-game. Before kasi early in his career, wala masyado sa post-game. Sino shooters nila? Si Austin Reeves. Okay. So, yun. Actually, nag-45 points nga si... Oo nga, ko sa highlights din. So, far forward, parang hindi naman kulang yung Lakers, LeBron. Kailangan na talaga nila ng defense, big man saka yung mga defense shot clock, protector. Interior defense talaga. Hindi, sa sa perimeter naman, si Vanderbilt. So, medyo solid naman sila. And si Gabe Vincent pala, playing good as of late. Kasi nagbibigyan na ng playing time eh. Well, sa NBA naman, lahat magagaling yan. When given the right opportunity and playing time, talaga magpo-produce yung mga yan. One of the best players in the world yung mga yan. So, pag may playing time yan, may enough shots or may play, talagang magpo-produce yung mga yan. Oo. Siguro, yun lang, yung asahan ko dyan si Austin Reeves, si Hashimura. Yeah. Tama. Tapos si yung star is na yun eh. Given na yun eh. Oo, given. Given na magpo-produce sila. Pero yung mga supporting cast, tama ka doon. Yung aasahan mo na ngayon, mag-step up. Yung pangatlo, pang-apat na. Saka yung dynamic ni LeBron saka ni Luka, paano ba? Makikita natin sa next game pag naglaro na si Luka. Yung glimpses. Ako ang inaano ko, yung ma-influence ni LeBron kung paano niya i-treat yung katawan niya. Ma-influence niya si Luka. Oo, kasi medyo minsan hindi out of shape si Ang problema kasi sa ibang NBA player, yan. For example, si Shaq, parang into the game na pag season na, dun sila nagiging in shape during the games. Kasi long season, di ba? 82 games. Yung iba, parang di naalagaan yung nila, parang off-season nila, parang into game shape along the season yung ginagawa. Doon sila na-injured eh. Doon na-injured, saka nagbe-breakdown yung katawan. Pag overtime ginagawa. For example, kay James Harden, diba, ginagawa niya lagi. Kasi coming in overweight. And other example is yung idol ko if they know or you know, yung si Deron Williams. Ay, oo, isa pa yun. Magaling na pointer din, guys. It was Deron Williams and Chris Paul nung time nila. Kaya lang, ang nangyari kasi, ganun rin. Coming in out of shape, overweight, naging injury prone siya. And another thing, Jimmy Butler to Warriors. I forgot kung sino yung trinade nila eh. I think si Schroeder. Magaling lang si yun, si Schroeder. Sino mo ba trinade nila? So, ang Warriors, marireceive nila si Jimmy Butler to second round pick via Heat and cash consideration. Okay. And then si Heat, marireceive nila si Andrew Wiggins, Kyle Anderson, and Davion Mitchell. Bale, 5 teams daw to deal
Daming involved. Si Jazz, si KJ Martin from Piston via Sixers, and Josh Richardson via Heat. And then Piston will receive Dennis Schroeder and Lindy Waters the third. And then si Raptors, PJ Tucker, 2026 second round pick and cash consideration. And Piston, makukuha rin pala nila yung pick 2031 pick ng Warriors. Ang daming involved pala sa trade na yun. And then, I think magsasign rin si Butler ng 2 years extension with Warriors. And I think capable yung Warriors bayaran. Kasi si Butler, ngayon sa Heat, kaya nagaganon siya, gusto niya mag-sign ng extension. Oh. Pero si Pat Riley, he thinks that Butler is already 34, 35 years old. Ayaw niyang bigyan ng extension. Ganun katagal. Oh. Sa bagay, may point naman din si Pat Riley. Saka, for me, okay din opportunity kay Jimmy Butler nasa Golden State. No? Yung culture nila doon. So, culture, saka kailangan talaga ng firepower ng Golden State. Sa bagay. Pero, inconsistent kasi para sa si Wiggins di ba? Tapos wala na si Clay. Ang ano sa akin naman doon is si Butler kasi kaya niyang yung team dalhin sa magandang playoff run to finals. Nakukulangan sila sa sa star and firepower sa Miami nung time na yun. Kasi that time bata pa si Hero. Well, si naman, more on defense naman, si Adebayo. Feeling ko nga din kulang yung Miami sa star. Siguro kung si Butler is maganda siya maging second option sa feeling ko rin, hindi siya parang second option, parang Pippen. So, ngayon, nasa Golden State siya, nandiyan si Steph. May pa naman si Steph. A few good years left pa kay Steph. So, let's see yung magiging, pero feeling ko kaya naman nila kasi mid-season trade to So, hanggang second round siguro. What do you think about Buddy Hield? I think para sa akin, medyo parang may inconsistency. Yun din For me, high peak siya, di ba? So, ilang years na rin siya sa league. Parang siya talaga. Para 10 na yata. 10 years na ba? I think 10 na rin. Almost 10. Okay siya as role player, pero I don't know if second or third option. Ano siya? High, low, very low. Streaky. Kumbaga, kung talagang in the zone siya, talagang pero pag off siya talaga, hindi siya yung yung, alam mo yung sinasabi nila na 25 points is 25 points. Pero how did you get it? Yung 25. Is it in an ugly one or Kasi 'di ba yung mga star, kahit nag-struggle sila, they can get 25 points through free throw line, the drive, yung talagang hahanap sila ng Kaya kasi parang feeling ko live and die siya sa outside shot. Yun yung sa tingin ko nagiging niya, downfall niya minsan. Yung scoring ba? Lang siya talaga, outside shooting. Maganda siya second option talaga. Third, maybe third or fourth. Si Buddy Hield. And then the other thing is, Milwaukee. They got Kyle Kuzma. Trinade nila si Chris Middleton. Di mo. Talaga? Reason lang. Nabasa ko lang kaninang Middleton is on a decline. Decline na feeling ko. After the injury? Tsaka, parang third option na rin siya Di ba before saka si Giannis. But Giannis. still, nakakuha sila ng championship. But, ganun talaga. Yeah, that's the business side. Business naman talaga yung NBA. So, for me, mas bata, so, mas athletic ngayon. Sa shooting lang siguro, mawawala siguro kay Kyle Kuzma, bawas-bawasan niya yung pagiging concern niya dun sa, yung walk, yung mga sa fashion, sa kung ano yung susuotin niya. And focus more on the game mismo, like putting in shot. Kasi, yun yung napansin ko parang concerned pa siya sa mga suot niya, kung yung pre-game fit. Parang, ako, well, di naman ako pro player, pero
'Di ba? Makita mo kasi kung ano eh, o baka pinoportray lang ng media 'yon. Hindi rin natin alam. Pero yun nga, parang minsan wala siya dun sa ano eh, sa focus on the game and yung working on your game. Hmm. Kasi syempre 'di ba, it's not about making it in the game, but you also have to focus improving your game. Yun nga. Yun din feeling ko kasi syempre lalo na yung mga salary ngayon ng mga NBA players or times 2 times 3 from the previous generation. I think hindi lang. Mga Oo. times 5 pa yata. Generational wealth na yung mga ano eh, kahit yung mga role player dyan sa NBA ngayon. Player kumukuha ng 100 Kaya M nga eh. contract, di ba? Kung pwede lang makapasok sa NBA, ano ka na eh, solve ka na for your Oo. lifetime. You know? Oh, 5 good season. Oo, kahit half a decade, okay na. No? Pero yun nga, yung 100 million na yan kasi Oo. siguro mapupunta lang sa kanila dyan 55. Bagay, may 45, mga cut oo. yung mga O yung agent. agent, yung tax. But still, that's a lot Pero of money. siguro yun nga, yung feeling ko kasi malaki na rin kasi yung kinikita talaga ng mga NBA players. Yung iba dyan, yung goal nila makapasok lang eh. Pero pag once nakapasok na sila, wala silang drive na to exceed. Wala naman. Oh, parang to Nawawala maintain lang siguro sa team, ganun. kung Yeah, sabagay. so, Yung time na kasi, kay Kyle Kuzma na lang kung yung change of scenery kung makaka-affect ba sa sino kanya. ba naman kasi Oo. kasama niya sa Washington? Jordan Poole. Kaya nga eh, baka puma-party-party lang yung mga yun, di ba? Yung chicks lang eh. Oo, di ba? Eh, 100 million na So, kailangan contract talaga eh. may bet talaga. Yung every team, May bet. crucial talaga na magaguide Vet sa na lead by example. At Oo, least yun. meron siyang dalawang vet na workhorse na si Damian Lillard saka si Giannis. Oo. Kita mo naman, si Giannis, kita mo yung growth talaga. Oo, yun. So, crucial yun lalo pag sa mga young players. Yan, bet talaga. Totoo yun, totoo yun. Yun. So, yun yung what's happening in the NBA. Okay. Siyempre, kailangan rin natin yung nangyayari sa PBA ngayon. Okay. Ano bang, hindi ako nakapanood masyado. Ako rin, hindi ako nakapanood. Pero napapansin ko lang, Oh. yung young talent natin from college, hindi na sila nag-straight ng PBA. Humahanap na sila ng option abroad. May KBL ka, may Japan ka. Ang sabi nila, malaki daw ang sahod. Like, ganun rin, times 3, times 4, times 5. Tapos, yung iba naman, yung after ng rookie contract nila, lumilipat na rin ng Japan. Ganun? May ganung scenario. May mga ganung scenario. So feeling mo, lacking tayo ng stars or up and coming stars sa PBA na pupunta ang ibang bansa? It's not just lacking stars. Actually, okay na napupunta sila doon. Kasi na-expose sila sa mga malalaki. Oo. Na kalaban yung higher competition. Ang is opportunity sa mga players. Maraming mga magagaling na players na hindi nabibigyan ng opportunity. From college to local. Buti nga may MPBL, may NBL, meron ng PSL. Kaya nga, buti na lang dumami na yung leagues. Pero, hindi pa rin siya, yung pay nila, syempre, hindi pa rin katulad sa PBA. Yes. And then sa PBA naman, sobrang konti ng opportunity kasi konti ang team eh. Tapos may farm team pa. Kaya nga eh. Yung farm team talaga feeling ko nakakasira sa PBA. Kasi syempre nawawalan thrill yung mga fans eh. Especially pag hinugin lang yung player tapos ililipat sa main team. di ba? So, naman yan, known na sa lahat. Kahit sa open secret open secret, kahit tanungin mo sila yung mga interviews. Sa yung kaya, mga independent team yung kawawa kasi. Yun talaga. Kaya umalis na siguro yung Alaska eh. Kaya nga, no? Ano naman team ulit yung pumalit? Converge. Converge. Kita mo yung Alaska, long time yun. Winning team yun. Winning team yun sa PBA. Wala pa. Kasi nga, yung excitement. Pag ganun mo yung mga farm teams expect mo na yung maglalaban. Maglalaban, sister teams lang, di ba? So, yun yung current struggle. Kaya yung siguro nakikita rin ng mga
up and coming na papasok sa PBA, yung competition, And mababangko ako. mababang ko, syempre, ikaw, limited lang yung ano mo playing years mo Hindi Tama. maximize mo na. And then the other thing is, ang NBA, mga rookie nila pumapasok at the age of 18, 19, 20. Oo. Sa PBA, 25 na. Kaya nga. Mga ganon. Wala diba? Yan talaga Yung sinabi mong limited yung years, mas limited pa kasi. Oo. Instead of, kung pumasok ka ng 20, meron kang at least 12 to 15 years na solid career mo. Siyempre, di mo rin yung injury, di ba? Oo. So, yun. Kaya nga yung ibang players natatakot magpa-draft din siguro kasi feeling nila kahit makapasok ka, mababangko ka, mawawala yung momentum mo And then, yung mahinder yung development. may hinder yung development mo. So, feeling ko yung iba, much better mag-MVPL muna. Yung ibang ginagawa sila Cancino, ganun, diba? MVPL. Talagang papahinog muna. Papahinog muna. Kaso nga, yung lifespan ng playing years mo, may silang talaga. Sa bagay. Kasi pag hindi ka nagagamit, kung nababangko, na-hinder yung development mo, hindi ka na-expose sa higher competition, talagang hindi ka din talaga magde-develop. Kasi nga, di ba, sabi nga nila, iron sharpens iron. If you compete at the highest level, kahit sabihin mong rookie ka, bata ka, eventually you'll catch up. So kung bangko ka naman, hindi ka kahit anong galing mo, hindi mo mahon and ma-develop yung skills So, yun nga. Feeling ko back to the topic, yun nga, yung mga up and coming na collegiate players going to the KBL, B-League, pati Thailand it's basketball. a good thing pa rin para sa akin kasi napipwersa yung PBA na may clamor, may ongoing clamor. Ayusin yung liga. Tama diba? na. Kasi, maayos. hopefully, like this podcast na ginagawa natin ngayon, we're calling them out in PBA. I want to call out, Red, yung mga basketball content creator. Yung mga gumagawa lang. Yung gumagawa rin. Kasi, iba fake news minsan totoo yun. Kasi yung iba, grabe maka-criticize sa bata. Talaga. Yung parang sasabihan mo yung bata that, they're no good, he's all hype. How dare you to say that to a teenager? Alam mo naman sa social media ngayon, for the clout chase or for the views, kahit Even, di ba? Parang, sasabihin mo yung batang nag-dream, nangarap, hindi natin alam yung extra work na ginawa niyan. Kung how many nights na nag-shooting siya ng 10,000 shots. Siyempre, shoutout to Sakuragi. Secret training, di ba? Tapos sabihan siya ng basketball content creator na hindi naman naglaro ng college. Wala naman background whatsoever. Hindi naman nakapag even PBL or kahit nga sa liga, pahirapan pa siya maka 10 points. Sa ibang content creator yata, wala pang face boses lang. Hindi mo alam kung... sasabihan ka ng gano'n. Kaya importante din mag-legit check ba tawag doon or i-verify niyo yung mga sources. Fact check pala, sorry guys. Legit check sapatos. Legit. Pero fact check. Fact check. Fact check natin yung mga pinapanood natin content creator. If tama yung sources nila. Dapat may sinasabi nila yung sources nila kung legit. And then, eto ba, yun nga, balik natin doon sa mga basketball, content creator na yun, I-criticize nila yung bata. Siyempre, bata, yan Kumbaga, wala pa yan yung maturity nila to take criticism. Na sasabihan nila na you're no good, you're all hype, yung decision making mo, hindi maganda. Nandun na tayo nun. Pero, for you to say that, tas hindi ka naman nakarating dun sa at the highest level of basketball. Yun nga yung problema. Who are you para sabihin yun sa mga bata, di ba? Kaya, yun, hindi naman kami nakapaglaro ng college ball, pero we will call out yung mga content creator na hindi rin naman nakapaglaro sa highest level. Pero, grabe kayo mag-criticize. Huwag nyo gawin yun. Sinisira nyo yung loob ng bata May point ka naman kumbaga, i-guide nyo. Okay mag-criticize, pero
you also give them input na, you can, if you There's work on, room for improvement, syempre. Okay lang criticize, pero wag naman yung sobra. okay lang to criticize, pero point out mo rin yung pwede niyang i-improve siguro. Yun tama. Yun tama dapat approach sa mga content. Kasi, yung mga bata, yung mga ano yan eh, kumbaga, nangarap yan na maging pro, tapos i-criticize lang na masisiraan ng loob eh. Doon naman pumapasok kung sino talaga yung matitibay yung loob na talagang walang pakialam kahit anong sabihin ng ng mga haters and bashers. So, Talagang magpupursige pa rin. Pero alam mo yun, maraming negative impact yung mga ganong basketball content creator na grabe mag-criticize sa bata or talagang pagtitripan yung iisa, dalawa, paulit-ulit yung player. Hindi kayo nakakatulong. Kaya nga for the views, pero dapat masampulan din. Nakakasira kayo ng nakakasira kayo ng community din. And then yung career ng bata. Yung career din. Yung basketball scene sa Philippines is way different na. I think ngayon, mas marami ng opportunity sa mga bata naman. Yung mga bata na magta-transition from high school to college or from passerelle age to junior, NCAA, UAAP. Do you agree na mas skillful ng mga bata? Ayun naman. Magagaling na sila talaga. Pero ang lang kasi, ang napapansin ko lang, galing nila sa skills and mga athletic na rin sa lalaki. Ang problema lang minsan yung reads, yung read sa game. Medyo doon sila nagkukulang ngayon yung IQ para. Pero who am I, 'di ba, to say that? Pero yun lang yung napapansin ko. Ang gagaling na ng mga bata, skill wise. Lahat kayang kayang mag one on one, mga ganun. Pero yung read niya kung kailan niya dapat gawin yun, kung kailan niya constructive criticism naman tawag doon. So, yun din for me, yun din nakikita ko mas skillful na talaga yung mga kids ngayon. Tsaka mas malalaki. Di ba, yan. Nagpupus nila kay Soto, pero ilan players na mga over 6'5". Yung mga bata ngayon, normal na yung mga 6'5", 6'6". Dati talagang rare yun eh. Rare commodity, talagang 6'5", 6'4", 6'5", 6'6". Talagang Di ba dati, for example, sa PBA, puro si Asi lang yung Taulaba lang yung malaki, di ba? Tapos sila Eric Meg. Meron pang isa. Bonel Balingit. May time rin na magaling siya noon. Most improved siya noon time na yan. Favorite player ko siya noon dati sa Sanctis. Kaya maganda naman yung future ng Philippine team ng Gila. Maganda. Yung PBA lang yung medyo nasa rocky situation. Pero yun nga, wake up call yan sa PBA, I think. Especially the new young gun, young talent. Yung from college going to pro. So dapat there has to be change sa sistema ng PBA. I think. Marami. Kasi yung mga one-sided trade rin, di ba? Pag wala si makuha si John Amores na lang. Di ba? I-state nila. Pwede. Yun? Shooter yun. Shooter yan. Iba yan. Ibang klaseng shooter yun, pare. Pero shoutout, sana malagpasan niya yung pagsubok niya sa buhay, di ba? Pero everyone deserves a second chance. Pero minsan kasi, third chance. Minsan third chance. Si Patlo na to. Sana ma-correct niya yung pagkakamali niya. Hindi yung dapat. Pakitang tao lang. You work on yourself rin. Pero anyway, balik tayo dun sa mga bata naman. Ang problem sa basketball, sa professional basketball is yun nga, di ba, yung after college, yung pupunta ng pro na. Doon na nagkaka-problem. Pero yung mga bata, pupunta ng college, kaya ang dami ng opportunity, ang dami ng exposure, ang dami ng liga. Like for example, yung MPBL, batang MPBL, the NBL, yung mga PSL, may mga junior league sila. Dati kasi UAAP, NCAA junior, tas PBL juniors lang. Ngayon with yung social media presence ng mga liga, kahit nga yung mga local league,
one good game sa local league na maganda yung production, yung meron may mga social media and complete stats, can change its future sa basketball. Yeah. Pwede siyang maka-attract ng scout sa mga schools, yung mga ganon. Isang lang talaga, isang magandang laro, dalawang magandang laro, may highlights, 'di ba? Commercialized na sila ngayon. Oo. Saka malaking factor talaga yung social media. Mm. So ikaw kung skilled ka kahit in the province ka, mas likely na ma-discover ka. Oo, yun nga yung ngayon. Saka ang dami na ring mga skills coach ngayon. So, in terms of honing your skills and developing your skills, talagang ang dami na rin yung mga ex-college players, nag-open na sila ng mga camp nila, 'di ba? So, ang dami ng avenue. Talagang dati kasi Milo Best or yung to succeed. Dati Milo Best, yung panahon natin yan yata. Altamirano dati, saka yung kay Samboy Lim na camp. Yun lang dati yung mga alam kong Ngayon, ang dami na talagang kahit saan pumunta may mga skills coach na. Yun naman dapat. Basketball. Kumbaga yan top sport na national pastime. Kahit sa street or subdivision man or sa tondo man yan, may makikita kang basketball court talaga. So, yun talaga. Mga Pinoy talaga. Talagang, basketball. Pag may basketball, kunyari, talagang kahit anong sabihin mo, kahit ganun yung patakbo ng PBA, pag may PBA games, binuksan mo yan, yung Pilipino manonood dyan. Oo, yun nga. So, yun lang. Hopefully, sana maayos na yung PBA. Saka para mas spread out yung talent sa international man yan or sa PBA, maayos yung sistema. Para tayo, makakompete tayo international. Sa ibang liga. Yun tama. And then, yung continue lang sana nila yung katulad ng mga yung mga batang MPBL or junior MPBL. Continue lang sana nila. Shoutout kay Kit Picasso and sa tropa namin si Wendell. Keep doing what you're doing, pound for pound family. Madami silang natutulungan ng mga bata kasi syempre na-expose sila sa competition, na-expose sila sa kung paano ba mag-excel sa highest level. 'Di ba na-expose yung mga bata doon kasi dati akala mo magaling ka sa village mo, magaling ka na sa ngayon makikita mo na yung talagang yung scene yung sa age mo na ito yung magaling, kailangan habulin ko. Diba? Makakasa ka lalo kasi alam mo yung competition mo ayun. Kaya magandang rin talaga yan. Magandang tulong sa basketball ng Pilipinas. And sana magtuloy-tuloy lang din. And, meron pa pala yung mga 3x. Ayan, 3x3. Yan. So, madaming ang avenue na talaga. Yun rin. Madami ng avenue, madami ng pwedeng puntahan yung mga player rin. Actually, yung basketball naman, may pondo naman kasi talaga. And, hindi naman pondo ng government. Pero, may nagpa-fund yung mga Chooks to Go, yung Smart. Yung mga sponsors. rin. And sana, pati rin sa mga ibang sports natin, mag-sponsor rin. Sana din, overall sports sa Pilipinas. Like for example, kasi, boxing. Diba? Yan. Example na kay Yulo, di ba? Kasi, Ay, isa rin yun. Basketball. Na yan, iba yan pag nakapasok tayo sa ibang proud ng mga Pinoy pag nakapasok tayo. Lalo pag makapasok tayo Olympic. Pero let's not forget our other sports din. So, marami rin nga na overshadow ng basketball kasi sikat nga naman talaga. Pero kumbaga kung may mga companies na mag-support ng mga athletes natin, like for example sa boxing, sa weightlifting, gymnastics, yung mga ganun yung mga individual sport na hindi masyadong tennis. Actually, tennis medyo malakas rin tayo sa tennis. Talaga? Marami tayong magagaling na tennis player. Feeling ko pati golf nabalita ko last Olympic. May din tayo buntikan ng mag-medal sa golf. Talaga. Nice. And then rin yung mga BMX rider and mga skateboarder. Yung 'di ba nagkaroon tayo ng medalist na BMX stunt rider ba 'yun? Yung mga part sana rin ng mga para doon. Sana wag naman sanang tanggalin. Suportahan niyo rin yung mga BMX stunt rider, mga skater natin, mga kababayan diyan. Keep doing what you're doing and sana in platform na to makatulong kami
ipalaganapin rin. And yun nga, sana yung suportahan rin sila ng mga local government unit Oo. instead of na sinasarado mo. Importante yun talaga. Kesa paglalaruin mo ng BMX stunt ride or ng skateboard yung mga bata sa kalye, baka madisgrasya pa yan. At least meron silang sarili nilang place na maglalaro, di ba? Oo. Dapat yung mga sports na tingin natin may chance tayo, focus. Mag-invest rin sana. No? Mag-invest yung government. Yun, para next Olympics, mas higher chance di lang si Yulo mag-gold, di ba? Kasi napakita naman natin na kaya ng Pinoy. Global gold medalist. Actually, yung pagka-gold medalist nga ni Si Heidelin. Si Heidelin, di ba? It opened it opened the eyes of the kaya. And then yung mga bata ngayon parang na rin sa fitness eh. Tsaka nainganyo sila nanalo yung mga cash prizes. Di ba? Pagkabuhayan showcase eh. Pag gold medal ka, kumbaga life-changing. Yan si Heidelin, yan si Yulo. Yung name itself nila. Pag sinabing Yulo Gym. Nasa record books na ano na yan? Kumbaga, makakakuha ka ng mga mag-i-enroll dyan. Tapos yung Heidelin, kunyari, si Heidelin ng gym. O siya, lahat yan, hindi naman lahat. Makakakuha siya ng mga... Kaya nga, in the next 5 years, 10 years, I expect na mas dami pang athletes na Pinoy na makakapasok sa Olympics. And more gold sana for us. Ito, I'll be honest. Based dun sa napapanood ko, itong time natin ngayon is medyo dati kasi boxing dominated ng Pilipino. Billiards dominated ng Pilipino. Parang ngayon, medyo dun sa dalawang yon, medyo hindi ganun compare dati. Kasi dati, dami natin mga world champions sa billiards and boxing. Ngayon, parang konti or baka hindi lang na-expose. No? Feeling ko rin, parang after Pacquiao, wala na tayo masyado. Nandiyan sino ba yung huli natin? Casimiro. O saka yung kalimutan ko yung pangalan. Alcaz. Ancajas natalo nung recent. Yun. So, yun yung pag-develop. Nandiyan naman si Pacquiao. Sana tumulong din. I think tumutulong siya sa Philippine team boxing. Sana matulungan niya yung Philippine boxing natin. Sa billiards din ba? Wala masyado ngayon. Parang wala ngayon sa billiards eh. Pero, we'll see. Baka lang bumubuo pa ng pangalan. Feeling ko naman magkakaroon niya kasi talented mga Pinoy eh. So, I expect lang yung support ng government na much better kasi may mga gold medalist na tayo. Tama. Kasi ilang years pa, nakalimutan ko before the first gold yata. Parang first first double gold, no? Si Heidelin first. First, Pero ilang years yun bago first siya. Wala pa tayo nagiging ilang gold. years yung huli? Wala. Wala. Kailan pa nabuhay yung Ewan kung kailan nabuwang Olympics. Pero for since the start of Olympics. Yun nga eh. So ngayon pa lang, at least na-crack na natin code eh. Yun. So, naka-tatlo na? Tatlo ba tayo? Tatlo na tayo. Naka-tatlo na tayo. So, kumbaga, magandang na yan, simula. Na na natin after 2020, even though nung pandemic yun, di ba? Medyo, syempre, down yung natin nung pandemic. Kumbaga, meron tayong something na to celebrate nung time na yun. Kasi, nagkaroon ng medal yung Pinas eh. As in, kung nakita mo yung pagbuhat ni Heidelin nun, yung emotion niya, nung niya, ang ganda eh. Talagang, nakakakilabot yun. Yun nga eh. Tapos yung kay Yulo, yung yung pagkuha niya ng medal, yun nga, Short Kings, di ba? Kita mo naman yung katawan ni Yulo eh. Talagang, batak talaga eh, no? Kaya na paano ko, sabi ko, tayo? Mates tayo. Wag lang crop top, no? Kasi crop top eh. Hindi, kung ganun yung abs ko, magka-crop top rin ako eh. Kung ganun din yung katawan ko, crop top din ako, diba? Talagang pitpitan talaga yun. Kaya nga Gusto ko yung arms ko, yung nagmumura na sa t-shirt ko. Kaya nga. Pero yun, alam mo naman,
support lang tayo. Support lang tayo sa Pilipinas naming mahal. Di ba? Oo, support lang guys. We're here to support, and then maybe we'll say something na to criticize, pero out of love yun. Tough love. Oo, siyempre. Pero hindi kami yung puro criticize na lang eh. Criticize na lang, wala nang good na ano eh. Kaya, so this is yung first na episode namin. So follow nyo kami guys, support us. Support us if kailangan nyo ng water. May water station station siya. din ako sa BF Homes Parañaque area. Pero stay tuned guys, magkakaroon ako ng second branch in Sukat area. So yung mga malapit dyan, support local business guys. And Support the small, medium, local business. Support our podcast and more topics on the next coming video. And then, yung mga kaibigan namin na nagsusupport sa podcast namin, sa page, thank you for the support. Thank you guys, thank you. By doing that, you're making the right choice for making the right people famous. Yun. Diba? Tama. Ano ba masasabi namin? We're just happy. First episode. First episode. Ang tatagal na namin pinag-uusapan to, pero my girl made it happen. She's the one that suggested it. Talagang gawin na namin. Oo, yan. Siyempre first episode. Yeah.